Mahigit 100 pamilyang biktima ng bagyong Yolanda ang nanunuluyan pa rin ngayon sa compound ng Tanawan 2 Central School sa Leyte. Pero dahil pasukan na sa Lunes ang mga evacuee, pinalilipat na sa ibang lugar. Nakatutok si Sherry Torres. Kung sa ibang eskwelahan, abala naglilinis ng mga upuan at gamit pang eskwela ang mga estudyante at guro, sa compound ng Tanawan 2 Central School sa Tanawan, Leyte, mga tent ang unang bubungad sa iyo. Kahit sa likod na eskwelahan, may mga tent din. Dito kasi nakikisilong ang mahigit 100 pamilyang biktima ng bagyong Yolanda. Pero dahil pasukan na sa Lunes at winasak ng bagyong Yolanda ang 7 sa 18 classroom, ang espasyong ginagamit nila, kailangan na mahigit 500 estudyante para sa kanilang mga klase. Kung maaari, punta na lang sila doon sa permanent relocation nila. Yung iba, i-transfer ko na sila sa likod ng office ko para hindi nagkakalat. Para makita yung isa pang 1 unit 6-room building doon na nakatago ng mga would-be donors. Pero nangangamba ang mga nakikisilong. Kung lilipat daw sila, baka masira ang mga tent kapag itinupi nila at binuksan muli. Hanggang 6 na buwan din lang daw tatagal ang mga tent bago kusang mapunit. Yun lang ang pakiusap namin kay ma'am na konting panahon na lang kasi mahirap naman yung babalik kami doon na ano naman ang wala naman kami tatakbuhan na iba. Pakiusap na lang, konting ano na lang. Tapos pupunta na kami doon sa Barangay Pago. Pangako ni Abbas ngayong hapon itutupi na ang mga tent na hindi na ginagamit. At aayusin naman ang mga tinitirahan pa para hindi makasagabal sa mga estudyante. At tulad sa maraming iba pang paaralang kapos sa silid-aralan at mga silya, ang dating maghapong klase hahatiin sa 2 shift. Mula rito sa Tanawan, Leyte, Sherry Torres, nakatutok, 24 oras.